Master ni Biras nagpakita. Likir gagamitin na ang totoong lakas laban kay Tyra. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 9 Part 2 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago nga tayo magsimula ay mag-recap nga muna tayo sa last part ng chapter na ito. Sa last part nga ay ating makikita na nagsimula na nga ang laban sa pagitan ni Vegeta at Cooler. Habang sa kabilang banda naman ay lumaban na nga si Likir sa isang celestial mage na si Tyra. Dito na nga papasok ang chapter 9 part 2. Sa unang panel nga ay napunta ang scene dito sa Universe 6 kung saan ay kasalukuyan ngang nandito sila Goku. Dito nga ay binabasa na nga ni Goku ang libro na binigay sa kanya. Nalaman na nga dito ni Goku na masasama pala talaga ang mga Celestial Mage dahil nga gusto din ng mga ito na makuha ang Primordial Beast. Kaya kailangan nga daw niyang pigilan ang mga ito, si Lia naman ay bumilid nga sa pag-uugali na meron itong si Goku. Kasi nga daw sobrang bait nga daw nito bilang isang God of Destruction at gusto nga din daw niyang lumaban kasama itong si Goku para nga pigilan itong mga Celestial Mage sa masamang balak nito. Pero salita nga dito ang master niya at sinabi nito na hindi nga daw nila trabaho ang makipaglaban. Sa point na ito ay salita nga dito si Goku at sinabi nito na totoo naman daw na kayang matalo ng God of Destruction ang mga Celestial Mage na yon. Sagot naman dito ng Kai na, oo naman totoo yun. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito Candlequeer kung saan ay patuloy nga lang ang dalawa dito sa pakikipaglaban sa isa't isa. Ayon nga sa narrator ay after nga daw atakehin ng mga Zaret ang kingdom ni Zeno, ito nga daw ay hindi naging matagumpay at nagresulta nga daw ito na pagkasil ng Zaret. Pero ang mga Celestial Mage nga daw ay nag-organize ng malakas na military hordes at muli ngang inatake ng mga ito ang kingdom ni Zeno. Sa mga oras na yon ang mga gods at mortal ay lumaban para sa kanilang universe ngunit sadyang lumalakas na nga ang mga ito. Ang limang Celestial Mage nga ay sobrang malakas na nga, ang strength, ang speed at resistance ay talagang nakakagulat para sa mga Celestial Mage dahil ang mga ganitong katangian ay para lamang sa isang God of Destruction pero hindi yun ang dahilan kung bakit sila ay naging delikado dahil bukod sa pagiging extremely powerful ay may mga teknik pa nga sila na ginagamit, ito ang dahilan kung bakit sila naging mas nakakatakot makalaban. Sa kabilang banda nga ay napunta naman ang scene dito sa Kande Goku kung saan ay kasalukuyan ngang nagsasalita dito ang Kai, sinasabi nga nito na sa mga oras nga daw na yun ay meron nga daw 18 na universe sa kingdom ni Zeno. Sa madaling salita ay meron nga dito na 18 na God of Destruction. Ngunit kahit na madami ang mga ito ay nagawa pa nga din makaharap ng limang Celestial Mage si Grand Priest. Ang ibig sabihin nga lang nito guys ay hindi nga kaya ng isang God of Destruction ang isang Celestial Mage. Sa moment na ito ay salita nga dito si Lia at sinabi nito na nakakamangha nga daw ang lakas na meron ang mga ito dahil nga daw para sa kanya ay talagang malakas na itong mga God of Destruction pero may mas malakas pa daw pala dito. Dagdag pang sabi nito kay Goku na ibig sabihin pala hindi mo kayang matalo ang mga yon ng mag-isa Mr. Goku. At dito nga ay parang nalungkot nga itong si Goku dahil dito ay salita nga itong si Lia at sinabi nito na wag daw itong maging malungkot pero dito nga ay salita itong si Goku at sinabi nito na kailangan nga lang daw niyang maging mas malakas pa para matalo ko ang mga yon dahil nga sa sinabi ni Goku ay nagulat nga dito si Lia at sinabi nito na hindi nga daw kailangan maging down katulad ng iba at dahil nga sa mga nalaman ni Goku ay mas lalo nga lang itong ginanahan. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa Candlequeer. Ito nga ay kasalukuyan tinamaan ng isang malakas na atake na nagmula dito kay Tyra. Salita nga ito at sinabi nito na masyado na nga daw malakas ito, ang gap nga daw ng lakas nila ay masyado na nga daw malaki. Dito nga ay patuloy lang si Tyra sa pag-atake ng Celestial Ring attack nito na rektang papatama dito kay Laqueer. Pero habang nakatayo nga dito si Laqueer at tinitignan ang pagdating ng mga atake ni Tyra sa kanya ay salita nga ito at sinabi nito na ayaw nga daw niyang ilagay sa kapahamakan ang kanyang universe katulad nito, kailangan na nga daw niyang gamitin ang totoong kapangyarihan ng isang God of Destruction. Sa moment na ito ay nang tatama na nga sa kanya ang atake ni Tyra ay mabilis nga itong nag-backfire. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Earth kung saan ay kasalukuyan ngang nandito si Biras at haharapin na nga nito ang misteryosong God na pumunta sa universe niya. Dito nga ay umatake ng isang suntok ang misteryosong God at agad naman itong nasalag ng ating bida. Si Ub naman dito ay nakakaramdam nga ng kakaiba at baka nga daw may mangyari na masama.
Ang misteryosong god naman dito ay nagsalita at sinabi nga nito na hindi nga niya inaasahan ang pagdating nitong si Beerus sa planeta na ito. Sagot naman dito ni Beerus at sinabi nito na alam nga daw niya na 5 primordial beast ang kailangan nito para makuha ito ay kailangan yung pumunta sa planetang Earth para kuhain itong si Majinbo kaya obvious naman na dito kayo unang pupunta. Sagot naman dito ang misteryosong god at sinabi nito na masyado nga daw talagang matalino itong si Beerus. Dati pa lang ay sadyang matalino ka na pero kung sasabihin mo sa akin ang lahat ng bagay na gusto kong malaman ay magiging masama naman ito. Sagot nga dito si Beerus at sinabi nito na wag nga daw itong magpanggap na parang may pagpipilian pa ito. After ngang masabi ni Beerus ang kataga na yun ay naghanda nga agad dito ang misteryosong god ng isang wave blast at nagresulta nga ito ng malakas na pagsabog. Sa moment na ito ay nagawa nga ni Beerus na makasurvive sa atake na yun at kinapitan na nga nito ang dalawang kamay ng misteryosong god. Dahil nga sa lakas ng impact ng atake na ginawa nitong god na ito ay natanggal nga ang nakatikip sa mukha nito. Nang makita nga ito ni Beerus ay talagang nagulat nga ito ng sobra. Salita nga dito ang misteryosong god at sinabi nito na hindi ka talaga nagbabago. Ang misteryosong god na pala na ito ay si Mr. Tauren na naging master nitong si Beerus noong palang pero sa moment na ito kinapitan nga ni Tauren si Beerus at nagpalabas nga ito ng parang portal ngunit dumistansya nga dito si Beerus. Salita naman dito si Tauren at sinabi nito na sa ibang araw na nga lang daw at mabilis na nga itong naglaho. Si Beerus nga dito ay nainis gawa nga daw nang naisahan nga daw siya nito bigla na nga lang daw itong naglaho nang hindi man lang niya nasundan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa spaceship ni Frieza, dito nga ay hinahanap ng mga army ni Cooler itong si Cooler. Salita nga dito si Frieza at sinabi nga nito na kaya na nga daw ni Cooler ang sarili nito kaya hindi na nga daw kailangan pang hanapin ito, wag na nga daw itong banggitin sa kanya. Bagay daw gagawin pa nga daw ulit ng mga ito yan ay tatapusin na nga daw niya ang mga ito. Sa moment na ito ay salita naman dito ang alagad ni Frieza at sinabi nga nito na good news nga daw kasi nga napaganya na nga daw nila ang radar nila at wala naman daw itong nasesense ng malakas na kalaban sa paligid nila. Dito nga ay sagot itong si Frieza at sinabi nito na mabuti naman daw at umaayon nga daw sa kanila ang plano. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay may nadetect nga ang radar nila, dito nga ay nagtaka sila kasi nga daw mabilis na nga daw ang lipad ng spaceship nila para may madetect pa na kakaiba. Pero itong si Frieza nga ay nagsalita at sinabi nga nito na gamitin na nga daw nila ang pinakamabilis na lipad ng spaceship nila na agad naman sa non-ayunan dito ng alagad nito. Ngunit nagulat nga sila sa naramdaman nila kasi nga ang spaceship nga daw nila ang pinakamabilis sa lahat ng spaceship kaya malabo na nga daw ang may makasunod pa sa kanila. Si Frieza naman dito ay nagpapanik na nga, inutusan nga nito ang isa niyang alagad na i-teleport nga daw nito ang kanilang spaceship sa pinakamalapit na planeta, na agad naman sa non-ayunan dito ng alagad niya. Sa mga oras na ito ay nagawa na nga silang masundan ni Picken at ito nga ay kasalukuyan nasa itaas ng kanilang spaceship. Agad nga itong pinuntahan ni Frieza at sinabi nga nito na dahil gusto mo, ipaparamdam ko sa iyo ang lakas ng isang mighty Frieza. Sa kabilang banda naman ay napunta naman ang scene dito kan Vegeta at Cooler kung saan ay talagang matinding laban nga ang nagaganap dito. Patas nga lang ang nagiging laban ng dalawa dito to the point na parehas nga silang nahihirapan sa isa't isa. Dito nga ay tinamaan si Vegeta ng isang malakas na atake ni Cooler dahilan kaya nga ito ay tumalsik ng malayo. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na tatapusin na nga daw niya itong si Vegeta. At dito nga ay mabilis na ulit sumugod ang dalawa sa isa't isa, balak nga dito ni Cooler na tapusin itong si Vegeta sa isang atake lang at papatamaan nga nito ang vital point dito ni Vegeta. Ngunit hindi nga ito naging madali kasi nga mas bumilis nga itong si Vegeta na talagang nagpahirap sa kanya para matamaan at maiwasan ito. Tinamaan nga dito si Cooler ng isang atake na nagmula dito kay Vegeta at sinundan pa nga ni Vegeta ang atake niya ng isang malakas na wave blast na talagang nagpagulat dito kay Cooler. Rekta nga siya nitong tinamaan, akala nga dito ni Vegeta na tapos na ang laban pero wala pang ilang minuto ay nakita nga niya dito si Cooler na gamit na nga nito ang bagong form nito na sinasabi na isa sa malakas na form na meron si Cooler. Dito nga ay nagulat itong si Vegeta sa kanyang nakita at na-sense sa point na ito ay mabilis na ngang sumugod si Cooler dito kay Vegeta at sinabi nga nito na tatapusin na nga daw niya ang laban. Sa last panel naman ay nakita na nga nila Goku sa libro kung saan matatagpuan ang isang primordial beast kaya mabilis na nga dito si Goku na naghanda para nga puntahan na ito. At bago matapos ang video na ito ay may e-promote lang ako sa inyo na isang game.
Hello guys, today I have some fantastic news to share with you. Have you ever been worried that problems with your phone are preventing you from fully enjoying Mobile Legends? Well, worry no more, because I have the perfect solution for you. Join and play in our Tongits Go group to swap for a brand new smartphone. When you first join group, you'll receive 5 free props to use in games. The more you play, the more you win. Accumulate enough props and you can swap them for laptop, smartphone, or even mobile load. Playing Mobile Legend with a new cell phone will go more smoothly and a more enjoyable gaming experience, leading to a higher win rate. Don't forget to join our group chat where Tongits Go players will help you experience more exciting group gameplay. Whether you're a newbie or an experienced player, as long as you join Tongits Go group and play games, you will stand a chance to win an Apple phone. The game link and group chat link are pinned in the comments and description. Let's play the TG group game to win great prizes.